Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay. Kaya pala, gusto maging chairman sa Blue Ribbon Committee si Erwin Tulfo at gusto lang mabawi ang majority black kasi kabibig, di umano'y sabi ng 18 ex-Marines sa Blue Ribbon Committee hearing ngayon, binulgar nila na tumanggap ng maraming maleta itong si Tulfo at si Soto, milyones. 40 to 70 ay naku po, grabe. As in, ngayon, masagot na talaga ng tao kung bakit gigil na gigil ang minority black na senador na hindi magkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control. Kasi mame-mention pala yung mga pangalan nila. Uy, grabe, no? Delivery. Delivery at sa base ng kanilang bahay doon, dinelever. At talaga ang 18 ex-Marines detalyado ang pag-describe nila kung paano dinelever, kung sinong tumanggap. Uy, pagigil naman yan. Uy, Erwin Tulfo at Soto. Kaya pala hindi kayo makatransfer sa majority black kasi I'm sure kung magkaroon ng Blue Ribbon Committee, laglag talaga kayo. Naku po. At marami pang mga kongresista. Ay, ang Makabayan Black, Franz Castro, Brosas, Raul Manuel, tumanggap din ng pera. Naku, grabe. Pati yung pare, si Father Flavi. Hala ka, nakasultana pa. Naka-uniforme pa ng pare. Tumanggap ng maleta. Alay, grabe. Hindi kayo nakakonsensya, no? Pero ng taong bayan, ginamit nyo sa pansarili ninyong, ay, ewan ko. Kaya pala hindi kayo affected sa crisis ngayon kasi marami pa pala kayong pera ang galing sa taong bayan kung totoo man itong mga sinasabi ng 18 ex-Marines. Kasi maglalabas sila ng mga videos at pictures na kung saan ito yung ebidensya nila. Nako, sabi pa nga ni Senator Peter Alan Cayetano, kung dadalhin ko kayo sa mga lugar na tinuro nyo, matuturo nyo ba? Ay, matuturo nila at confidence sila. Pati nga ang first family, nakatanggap din ng mga maletang pera. Uy, grabe. Anong people of the earth? O anong people of the Philippines? Hindi pa rin kayo gising sa katotohanan. Di ba? Sabi ng iba, naku, hindi kami maniniwala sa 18 ex-Marines. Tingnan mo ng pagmumukha nila, oh. Nakabandara na ang pagmumukha. Walang nagmasmas dyan. Walang takot dyan. As in, sabi nila, para sa bayan to. Marines kami, para sa bayan to. Para sa Pilipinas, para sa mga Filipino to. Kung hindi na kayo maniniwala sa amin, ewan na lang namin sa inyo. Basta ginawa namin ito para malaman ng sabihan Pilipino kung ano ang nangyaring korupsyon sa Pilipinas. O ito kabibiga ang pagbulgar sa dalawang senador so far pa ha? Dalawang senador na mention. Eh, nakakahiya naman. O ito, hintayo. Hintay kabig. As in shocking kabibig. Uy, ang dalawang senador na pag-usapan talaga. Grabe! O ito. Hinig tayo. Sino bang hindi masya-shock diyan? Orbilio. Yeah. So sir, kayo yung naglagay dito kasi I'll just give the context, no. Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President. At dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi hindi maaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 Senator Bato. Ba't tinatanong ko siya? Kasi wala namang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, bro, wala ka namang kaso eh. Bakit ka tinatakot? Tapos sabi na. At itong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this
what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E 42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area. Kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-antay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po doon sa baba. Parang may basement sa gilid po. And dumiretso yung limo ni boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parang hagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po nga si Police Major Dichioso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol po yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po, akyat sa taas po. Halak ka. Paanong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Ang large usually, ang laman ay... 40 to 70 po. So, ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung So, isang laman po. maleta lang. 5 po, 5. 5 maleta, Lima? not for 40. 7. Yes, Your Yeah. Honor. So, more or less, kailan to? Isang Your Honor. More or less, kailan? When? 350? 300? Year 2024 po. Bago Oo. Campaign period. Yes po. Okay. So, Halak. kaya ako to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po si So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo? Or Bill? Ito ha, kay Tulfo din. Mga kabibig, shocking. Kasi nga Tulfo. Ito. Ito yung kay Tulfo, ha. Makinig tayo. Pakinggan natin kay Tulfo. Naku! Kakahiya talaga itong mga kabibig. Naku! Ito pa si Tulfo. Ito na. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po sir si Bernard Gumban. Bali po nakapag-deliver po ko doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang pieces. Yung una po, 2 malita, tapos yung pangalawa po 6. Ano yung dalawang maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium. Yung medium Hala! Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po sir si Bernard Gumban. Bali po nakapag-deliver po ko doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 pieces. Yung una po, 2 malita, tapos yung pangalawa po 6. Ano yung dalawang maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay. Ito ang komento ng mga netizen. Erwin Tulfo, balato naman dyan. Bistado ka na. Biglang nag-off comsec ang Kurimaw, kaya pala paldo-paldo yan. Kaya pala ayaw ituloy. Wow, Senador Bendalo, balato naman, paldong-paldo ah. Paldong-paldo pala ang Tulfo brothers, balato naman dyan. Nakalak ang comsec ni Erwin Tulfo. Naku po. Mga 18 ex-Marines ang nagsabi.
Ito pa oh, kaya pala bend the law, booking ka na noon, grabe pa naman hako sa inyo pero ngayon walay na. I-mention na yan dito madam. Kaya pala alam ni Erwin Toplok, kaya pala takot, may maleta pala. Bukuhan time. Naku, yan pabibig ang mga komento ng ating mga netizen. After na lang napakinggan, napanood ang revelasyon sa grabe, oy. Parang grabe naman to, ay nakakahiya. Magkano? Sus, Ginoo ko por Diyos por santo. Maleta, medium size, small size, tapos milyones pa ang laman ng mga size, mga maletang iyon. Naku po. Nakakawindang talaga mga kabibig. Oo. Sino bang hindi mawindang na pera ng taong bayan yan? 'Di ba? Ay, naku kabibig. So ikaw, ano ang iyong reaction after mo napanood ang mga statements ng 18 ex-Marines at talagang, naku po, grabe. Parang sabihin na, naku, nag-deliver kami ng cash kina Tito Soto at Erwin. Erwin, naku. Oh, one of the 18 ex-Marines tested maletas of cash to Senator Erwin Tulfo's home in Green Hills on 2 occasions. The first delivery involved 2 maletas. The second delivery involved 6 maletas. According to the Marine, each maleta, depending on size, contained anything between 20 million to 50 million. If the Marine is found to be lying under oath, the charge will be perjury. So I'm sure naman alam ng mga 18 ex-Marines kung ano ang tawag doon, kung ano ang haharapin nila. Habang NBI ngayon ay muling bubuksan ang investigasyon sa 18 ex-Marines sa alegasyong binayaran umano sila kapat ng TISO. Sabi daw di umano, binayaran daw ng 5 million ang 18 ex-Marines para gumagawa ng script. Naku po. Oh, anong tawag ito? Pasabog talaga, laglagan talaga. Kaya pala ayaw nilang mabuksan ang imbitahin ang 18 ex-Marines. It's because pangalan pala nila ang kasama doon. Nandun pala ang pangalan nila. Oh, again nga, pakinggan natin yun kay Erwin Tulfo. Kasi si Erwin Tulfo, bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, sabi ni Senator Alan, kung legit kayo. Kabibig. Eto. Doon sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po si So, babarkan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo. Ako po, magandang umaga po yun. Yes. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 malita, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Malit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit naman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium. Yung medium po, Medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? malit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lot, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Yes, Your Honor. Saan ang first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Doon sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? dito po si So, babarkan
Ito ang komento ng mga netizen kabibig ha. Kaya pala takot at takot Bendalo. Kaya pala todo pigil may mabubulaga. Kaya ang tapa ni Bendalo sumisigaw. Dati siyang congressman din Congress, doon na nagsimula ha. Gumawa na naman ng telenovela. Alam nila kung magkano per maleta, ibig sabihin sila din ang nagpapak. Kulang na lang Italia eh. Kung driver ka na lang, bakit parang alam mo kung ano-anong laman na magkano? Natural, alam mo, Marines ka eh. So yun kabibig ang latest trending news ngayon na talagang pinag-uusapan ito ng maraming Pilipino. Erwin Tulfo, Senator Soto, nakatanggap di umano ng maraming maletang milyones ang loob. Grabe. Uy, Ginoo ko por Diyos por Santo. Tayo naghihirap mga Pilipino. Yung iba walang trabaho, yung iba na na-kick out sa trabaho, pero sila, milyones ang dinideliver sa bahay nila. Hindi ba sila nakakonsensya, no? Tapos kung magpa-interview, pag galit-galit, parang gustong manakit, parang sila yung tama, pero sa likod pala, nako, napaka-demonyo pala mga taong ito. 'Di ba? Nakatanggap pala ng milyones galing sa taong bayan yan. Sekreto pero bibo. Yun lang kabibigang atin this episode for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para malaman ng maraming Pilipino kasi hindi ito naka-live sa Senate Facebook fan page at YouTube channel nila. Hindi nila ni-live, hindi pinick up nila. Tapos yung connection na putol-putol pa. So para mas maraming makakaalam sa kung totoo man ito o hindi. At dapat talaga, sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, nag-session kami, hearing kami dito. Soto, Tulfo, punta kayo dito, depensa yung sarili nyo. Ang tanong, pupunta kaya sila? Depensa kaya nila ang kanilang sarili? Ay, ewan ko. Mahilig sila magpa-interview sa media, so doon sila magpadepensa. Pero sa harap ng 18 Marines, ngayon, Tulfo, matapang ka ba? Kung matapang ka, humarap ka sa Blue Ribbon Committee hearing ni na Marcoleta, harapin mo ang 18 Marines. Kung matapang ka, kung hindi ka matapang, ay natural, naduwag ka. Yun kabig sabi ng mga ilang netizen. Anak ka,